Alamin na po natin ang update sa Bagyong Kedan at ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Mula kay April Enerio sa Pag-asa DOST Live. Sa ating balita, bahagyan lumakas at bumilis si Bagyong Kedan habang nananalasa sa karagatan ng Pilipinas. Alas 4 ng hapon, namata ng sentro ng bagyo sa layong 700 km silangan po yan ng Vira, Catanduanes. Taglay na nito ngayon ang lakas ng hangin na 75 km per hour malapit sa gitna at pagbugso nga abot na 90 km per hour. Kumikilos po ito pa north-northwest sa bilis na 13 km kada oras. Ayon kay Pag-asa Sir Chris Perez, wala po itong direktang epekto sa bansa at hindi rin inaasahang magla-landfall. Malayo rin anya ang naturang bagyo sa ating kalupaan kaya hindi inaasahang magtataas ng public storm warning signals ang Pag-asa. Kapag napanatili nito ang current speed and direction ay lalabas po ito ng PAR by Saturday. Bakit instead of tomorrow sa weekend pa ito lalabas ng ating area of responsibility? Ganito po kasi yan, meron tayong high pressure area dito sa May Hilaga at bago dyan malapit po doon si Tropical Storm At nandito nga po si Bagyong Kedan. No? So originally, ang track po nitong ni Kedan ay magre-recurve yan palabas by tomorrow. Pero dahil nga po kumilos pa Hilaga ang high pressure area at si Tropical Storm Sepat, ay ganito na nga ang movement niya pa north-northwest. At bakit hindi pa westward? Bakit nga ba hindi yan tatawid patungo dito? Yan po ay dahil meron pa tayong isang high pressure area dyan sa may South China. Kaya yan po ang dahilan kung bakit pa north-northwest po ang kilos na naturang bagyo. At para sa karagdagang impormasyon, dahil nasa tropical storm category na ang naturang bagyo, meron na itong international name na Fito. Ang salitang Fito ay mula sa Micronesia na ang ibig sabihin ay isang magandang halimuyak na bulaklak. Ngayon, narito naman ang lagay na panahon sa mga susunod na oras. Mimaropa, Bicol Region, buong Visayas at Mindanao ay makaranas po ng maulap na panahon na may light to moderate rains at thunderstorms dahil po yan sa Intertropical Convergence Zone. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay makaranas naman ng partly cloudy to cloudy skies. Fair weather po yan, pero maging handa pa rin sa mga isolated thunderstorms. Ang mga detalye ay mula po sa public weather forecast ng Pag-asa para sa mga susunod na oras. Para sa updates first thing in the morning, manood ng Panahon TV alas 5 na umaga, araw-araw dito lang sa PTV. Sa parehong buwan noong 2012, meron 3 bagyong nanalasa sa Philippine Area of Responsibility. Narito ang Tropical Cyclone Guidance System mula sa Pag-asa na ipinapakita ang mga tracks ni na Tropical Storm Marce, Bagyong Nina at ni Bagyong Ophel. So unahin natin si Tropical Storm Marce. Pumasok po yan ng PAR 11 p.m. ng October 2, nag-U-turn at lumabas ng PAR 11 p.m. rin po yan ng October 5. Nagdulot ang naturang bagyo ng ilang pagbaha at suspension ng klase sa ilang bahagi ng Luzon. At dahil ito ay nasa tropical storm category, meron itong international name na Gaemi. Nagmula ito sa Republic of Korea nang ibig sabihin ay isang langgam. Ikalawang bagyo ay si Typhoon Nina. Meron itong lakas ng hangin na 140 km per hour malapit sa gitna po yan at pagbugso nga abot ng 170 km per hour. Napakabagal ng pagkilos nito kaya mula October 8 ay lumabas po yan ng PAR 9 days after noong October 17. Ang international name nito ay Prapirun na ang ibig sabihin ay God of Rain mula sa bansang Thailand. At ang ikatlong bagyo noong October 2012 ay si Tropical Storm Ophel mula low pressure bagyo ito noong October 22 at lumabas po yan ng PAR noong October 26. Tulad ng inyong nakikita, ito po ay dumaan at tumama sa ating kalupaan. So meron po yung international name na Sontin na ang ibig sabihin ay Mountain God sa bansang Vietnam. So ayan po ang mga nagdaang bagyo noong October 2012. This year, meron tayong inaasahang 2 hanggang 3 bagyo ngayong Oktubre. At yun ang dagdag kaalamang hatid sa inyo ng Panahon TV kung saan walang pinipili panahon ang pagbibigay impormasyon. At para naman bukas, Wednesday, October 2, sisikat po ang araw 5:45 ng umaga at lulubog naman 5:45 ng hapon. Mag-monitor ng weather updates, i-check ang Panahon TV website, Facebook, and Twitter accounts. At yan ang pinahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan. Balik sa iyo, Miss Cathy. Maraming salamat, April Enerio.